sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Fahutagana, alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. Web of family names reveals a web of stories. The 2024 General Information Sheet or GIS of the MBB Global Properties Corporation would show the following. Macy Monique Maglangke, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Asinbonoan de la Cruz, Treasurer. Ulitin ko. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MBB. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Candaba Mayor Rene Maglangke, ang patriarch ng Maglangkes of Global Concrete Builders, contractor ng multi-billion peso worth of flood control projects. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, na kamakailan lamang ay nag-early retirement matapos masangkot sa maanomalyang flood control. At siyempre pa, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Maglangke, Bernardo, Bonoan. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Narinig niyo po ba? Dinig ng bayan na galing, hinihito ng Pilipinong muli palulupig, tudurugin ang dilim, ang araw ay mag-aalab, at mga pusong nagtindi ay magliliyab. Ikaw ba'y makikibaka at hindi matutuwa? Nagisingin ang mga panatikong
Palagay ko naman narinig na po yan sa hearing sa Senado, hearing sa Kamara de Representantes, at narinig na rin hanggang palasyo ng Malacanang. Kaya ang sinasabi po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang mga big fish daw po, mga kaibigan, mga kuya, mga ateng, sa flood control projects ay pipilahan ng kaso. Sana, Mr. President, merong mangyari. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. When it rains, it pours. Sabi nga, mga kuya, ha? Alang ya, ang daming pera, ha? Grabe. Ito ba yung dineliver ni Sally Santos ng Sims Construction, ha? Yung inilagay sa kahon-kahon, mga kuya, mga ateng. Ang lupit, ha? So, ang tanong po natin ngayon, sino ba magpa-file ng kaso rito? Hihintayin pa ba ang investigasyon, resulta ng investigasyon ng Congress at Senado para makapagsampa ng kaso sa Ombudsman ang mga dapat kasuhan? Daming bayan. Lupit, Ayan, dalawang senador ang binanggit kahapon. Ayan, parang ang Senado at Kamara, mabigan, nagtitirahan din. Ayan, di ba nung sa Senado ibinulgar ni Carl Diskaya, Carly, ayan, yung mga opisyal dyan sa Kamara. At kahapon naman ay binanggit din ang dalawang senador. At yan nga ay Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva. Daming bayan. Ang tindi ng korupsyon ngayon, Senator Ping. Ayan, ang lupit, ang tindi. Anong sabi nyo? Ayan, yung nga pala mga BGC boys, abay, flooded the gates of hell. Ayan, abay, ang kasino ginagamit ding, money laundering. Grabe, Ay, yung mga assets daw ng mga BGC boys, paging amlak. Ayan, baka pwede raw i-freeze na ang mga ito. Daming bayan. Pero ano nga ba ang latest sa Malacanang ngayong dumating na ang Pangulong Marcos mula sa Cambodia? Ayan, sabi nga pala ng Pangulong Marcos hindi raw siya naniniwala na sangkot dawit si pinsan, ayan, dito sa issue ng insertion at flood control projects. Daming bayan. At nagsalita din ang Pangulong Marcos. Magsasalita pa lang. Anong sasabihin, Miss Let? Latest mula sa Malacanang, ang Pangulong Marcos daw ay magsasalita sa Manila Strategy Forum. Aba? Anong strategy ang gagawin ng presidente para matigil na ang korupsyon? O nga pala, birthday ni Apo Ferdy Marcos bukas, Ayan, at sa Biyernes, meron namang ikinakasang Black Friday rally, At sa September 13 naman, birthday ni Pangulong Bonget Marcos. May rally din sa EDSA. Ano ba ito? Daming bayan. Ano ba to? Tay Yellow Ribbon? Nako talaga buhay. Nakalungkot makuyang mga ating. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Sana yung iba sana mag-Indonesia, mag-Nepal na tayo. Pero wag naman. Ayaw natin ang magulo. Kaya siguro ang mga nasa gobyerno, kumilis tayo, Mr. President, bilis-bilisan. At maparusahan ang, sa bagay, nakulong na isa. Si Engineer Bryce Hernandez, nag-over na sa Campo Crame. Latest mula sa Malacanang, ano ba ang ganap ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Let? RS14, Let Narciso, please come in. Lakay, kahit kararating lang mula sa biyahe sa Cambodia,
agad sasabak sa mga aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Alas 9 ay dadalo ang Pangulo sa Center for Strategic and International Studies Manila Strategy Forum na ginaganap dito sa Soler Hotel sa lungsod ng Pasay. Nakatuon ito sa pagbuo ng mga polisiya ng mga lider ng alyansa ng US at Pilipinas tungo sa pagsulong ng mataas na antas ng dialogo na may kaugnayan sa mahahalagang isyong pandaigdig. Mamayang hapon naman ay pangungunahan ni Pangulong Marcos ang isa pang event sa tanggapan ng SSS sa Quezon City. Pangungunahan ito ang ceremonial launch ng Pension Reform Program at Declaration of the National Pensioners Week. Lakay? Ayan, nag-report na ba si Secretary Vince Dizon kay Presidente kaugnay sa natukla sa isa pang palpak ba o yung ghost din ba yun doon sa Oriental Mindoro kahapon? Lakay, malaman natin baka ngayong araw kasi ang sabi nga ni Secretary Vince agad diyang i-report sa Presidente. Kararating lang ng Presidente kahapon, so malaman natin ngayong araw kung nagkausap na ba sila. Ayan, di ba mainit ang ulo ng Presidente dahil katatapos lamang ang biyahe sa Cambodia, ganito ang bubulaga sa kanya, mga anomalya sa ilalim ng Marcos administration. Lakay, parang sabi nga, galit si Presidente. At ang aabangan natin, Lakay, ay yung i-anunsyo niyang komposisyon ng Independent Commission na mag-imbestiga. Ang sabi niya kasi dun sa Cambodia ay bukas, parang ganyan, or within 48 hours. So, anumang sandali siguro kung kasi ang naisip namin baka pipirmahan niya na lang baka hinintayin na makauwi siya ng Cambodia tapos para mapirmahan yung executive order. So abangan natin yung Lakay. Ano bang sabi ng bubit mo sa Malacanang, Miss Let? Ilan ba ang miyembro ng itatatag na Independent Commission at sino-sino sila? Wala pa talaga, Lakay. Kahapon pinipilit namin si Presidente na kahit clue lang, ganyan, ng mga magiging number na. Sabi niya, mahirap ng pangalan dahil baka magkaroon ng speculation. So, basta ang kaiwati niya, Lakay, ay walang, hindi mga politiko para daw maging masiguro yung independence. Ganon? Wala namang sensitive dun Ano namang banggitin ng pangalan Ano ba sabi ni Yusek Jomar at si Babyface, Adrian Bersamin? Siguro na kaya gusto ng Presidente ay formal yung pag-anunsyo na mayroon ng EO. Sige, hintayin natin yan. So hindi na isasama si Mayor BBM, Benji Banyas Magalong kasi matunog ang pangalan niya nun, di ba? Sabi niya, ayaw niya ng politiko. Oo, yun nga, Lakay sabi na walang politiko, so mukhang hindi. Although, hintayin natin, Lakay, yung anunsyo ng Presidente. Sige, hintayin natin. Okay, Miss Let, so anong oras ang Pangulong Marcos dyan sa Pasay? Saang lugar ulit ito? Dito sa Soler Hotel, Lakay, sa Pasay. Saan? Anong hotel? Sa Soler Hotel, Lakay. Ala, baka sabihin magkakasino siya, ha? Sabi ko na nga ba, sasabihin mo yan. Bawal ang mga government officials sa mga kasino. Ba't yan pupunta? Oo, Lakay, bawal nga. Kaya pala, kanina kasi dahil nauuna kami kapag ganitong may event, sa likod kami dumaan, Lakay, kasi nga, syempre yung sasakyan, government vehicle yun, bawal. Kaya yun, Pero yung pupunta naman ng Presidente dito, Lakay, ay hindi kasino, Lakay, ay event ito, event. Ganun ba yun? Dalawang building ba yan? Isa lang yan Pagka pupunta ka sa mga event place dyan dadaan ka dun sa mga table ng casino, mga slot machine. Oo, hindi, Lakay. Hindi. Wala kaming nadaan ng kanina. Mga table. Sabi ko sa isa likod kami dumaan. Tapos yung dinaan parang mga store, mga high-end store. Tapos ito ng call kung saan gaganapin itong ginaganap itong Manila Strategy Forum. Andyan na ba ang Pangulong Marcos? Naka-ready na ba yung red carpet ni Bossing Ricky Razon at Colonel Michael Ray Aquino? Parang wala ako nakitang red carpet. Naka-carpeted naman talaga yung kanila. Hindi nga lang red. Wala pa alas na si Presidente dito, Lakay. Okay nga, Rod. Antabayan natin yan, Miss Let. Baka mamaya dyan i-announce. Okay, ambusin niya ang Presidente. Ayan. Abay, ano ang
sino ang mga members ng Independent Commission at ano ang gagawin sa ilang opisyal ng DPWH. Nako, kasama na ang kababayan namin si Manong Manny Bonoan. Ayan. Lakay, nabanggit na. Ay, nako talaga. Ayan. Anyway. Sana i-announce nila dito Lakay. Kaya nga ha. Ayan. Oy, mamaya ha, di mo kinukwento, di mo sinasabi ha. Yung nangyari kung bakit sinibaka ng Commander-in-Chief ang Pangulong Marcos si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Merong binalik na sa amin yung tanong na hindi ko pa balak sabihin dahilan. Parang kagaya ng mga nasabi na Lakay, nabanggit na yun yung dahilan kung bakit tinanggal at tinalitan si General Torre Lakay. At saka hindi lang yun. Ano ang nangyari nung sila ay nagpupulong sa Malacanang? Ano ang naging reaksyon ng former PNP chief? Mamaya, Miss Let, ayan, may naikwento yung ating bubit at mamaya ay i-discuss natin. Ikukwento natin yan. Ganun pala katindi, ha? Okay, Miss Let, maraming salamat. Good morning. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Yan po ang latest mula sa Malacanang, mula kay Let Narciso. Ano naman ang latest sa Campo Crame, Edniel, ha? Nasaan ba si Edniel Parosa? Nasa Campo Crame, ha? Ayan, kumusta ang overnight ni Engineer Bryce Hernandez sa PNP Custodial Center, ha? Saan ba ikinulong, ha? Baka dun sa pinagkulungan kay kay Senator Jinggoy noon. Senator De Lima, ayan, o siya ay nasa loob lamang ng opisina pa lamang dyan sa Campo Crame. Akala ko sa Campo Crame ka, Edniel, ha? Sa Campo Aguinaldo ka pala, ha? Ayan, Armed Forces malamig sa panukalang military takeover. Hala? Kala ko kudita na military takeover. Sa flood control projects, ayun naman pala o nga pala ha? Dati-dati ang gagaling ng mga engineers ng Philippine Army, nasaan na nga pa yun? O nga pala yun, ha? Abay, hindi na masyadong visible, ha? Abay, sila ang gumagawa ng mga kalsada noon, mga drainage, mga school buildings. Ano ang nasaan na yung engineering brigade ng Philippine Army? RS number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, bagamat ipinagpapasalamat ang tiwala sa militar, dumistansya muna ang Armed Forces of the Philippines sa panukalang ibigay sa kasundaluhan ang flood control projects habang iniimbestigahan ng Department of Public Works and Highways. Reaksyon niya ng mga opisyal ng AFP sa Mungkahi na Senator Robin Hood Padilla na buhayin ng National Development Support Command o yung NADESCOM na silang nangasiwa noon sa infrastructure project sa mga malalayong lugar o mga area na apektado ng insurgency. Ani AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, handa silang sumuporta sa kaukulang ahensyang may mandato para mga siwa sa naturang mga proyekto gaya ng DPWH sa panguna ngayon ni Secretary Vince Dizon. Pero aminado si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete sa kanyang bahagi na wala pang kakayahan sa ngayon ang militar na i-take over ang kasalukuyang flood control projects. Pakinggan natin sila. We would be supporting yung agency, yung rightful agency who has the mandate to perform this. No, but for now, I think we don't have that capability in terms of in flood control projects. But we can assist and support the efforts of Secretary Dizon. Inilutang na Senator Padilla ang posibilidad na ipagkatiwalang flood control sa NADESCOM na dating engineering at development arm ng AFP. Binuo yan noong panahon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at nakatapos umano ng nasa 1,800 na proyekto gaya ng mga paaralan, farm-to-market roads at iba pa. Pero taong 2014 Lakay, ito ay binuwag. Itong NADESCOM. At sa ngayon, itong engineering brigade ay mukhang busy na Lakay sa ibang mga proyekto
o ibang mga aktibidad dito sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Correction, Edniel. Actually, panahon pa ni Apo Ferdinand Edril Marcos Sr. yan eh. Yung engineering brigade. Ayan. Bata pa tayo noon. Nakikita natin yung mga sundalo na gumagawa ng kalsada, ganyan na. Mga drainage. Siguro, teka muna, nasaan na nga ba yung engineering brigade ng Philippine Army? Buhay pa ba o wala na? Lakay, yung binabanggit mo ay engineering brigade na meron pa rin hanggang sa mga oras na ito. Pero yung specific command group na talagang binuo para mga siwa sa mga power plant areas, gaya doon sa mga insurgency hit na lugar, yung NADESCOM, Lakay, yung National Development Command o Support Command, na ngayon ay disbanded na, Lakay. Dahil at lalo pat wala na rin tayong problema sa pasado dito sa internal security pagdating sa insurgency, ay hindi na ito operational. Pero yung engineering brigade, Lakay, ng Army at ang iba pang agencies under ng Armed Forces of the Philippines ay present pa, Lakay. In fact, itong kung di ako nagkakamali, itong Metro Manila Development Authority o MMDA, reservist ito, Lakay, under ng engineering brigade ng AFP. Ba't di natin na hindi yata visible, ano, ha? Kaya akala natin na wala na engineering brigade ng Army. So, siguro dapat maging visible din sila. Anyway, mukhang busy sila, Lakay, sa ibang aktibidad, hindi lamang dito sa mga infrastructure program na dati tinake over na nga ng NADESCOM at ngayon ay disbanded na yung NADESCOM. Sa ngayon, Lakay, yung Philippine Army, ang pinagkakabisihan nito ay yung isa doon sa mga developing sa Army ay yung ating drone warfare, Lakay. Kung matatandaan mo, ay nauso itong drone warfare dyan sa bakbakan ng Ukraine at Russia. At ngayon ay sinusubukang i-develop, of course, sa panguna ng Philippine Army at kanilang engineering unit, Lakay. Aba, Apo General Romeo Browner Jr., abay, palakasin nyo, Apo, yung engineering brigade ng ating AFP. Anong latest sa Campo Crame? Ayan, kumusta itong bagong kakosa? Ayan, kumusta sa Oblo? Si Engineer Bryce Hernandez. Lakay, inaantay din natin yung update dito sa may Crame naman, sa bahagi ng Philippine National Police, kung kumusta yung naging first night ni ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez. Pero kahapon o kagabi, sumalang siya sa medical procedures na usual naman ginagawa kapag may inilalagay dito sa PNP Custodial Center. Ang mga doktor na sumuri sa kanya, Lakay, ay mga PNP doktor at normal naman at maayos yung kanyang naging kondisyon. Kausap natin kagabi si Senate Sergeant at Arms, retired General Mawa Plasca, na personal na nagtungo rito para i-commit yung order ng Senate President Tito Sen dito sa PNP Custodial Center. At sinabi niyang wala namang other requests, Lakay, itong si Ginoong Hernandez. At malalaman natin sapagkat dahil nandito siya, talagang custody rules ng PNP ang susundin, including the visiting hours na Tuesdays hanggang Fridays lamang, ting 1 to 5 p.m. Other than that, Senate na, Lakay, ang mag-aproba doon sa mga appearances niya, kagaya ng pagharap sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaninong apartment siya napunta? Yung kay dating Senator De Lima, dating Senator Jinggoy, Senator Bong? Magkakatabi lang yung mga yan, Lakay. Pero may mga pictures tayo dyan ipinadala kagabi. Bago naman nagpunta rito ay in-inspection ng Senate. At yung usual, Lakay, na selda yung itsura batay doon sa mga nakita nating larawan. Ganoon? Nakalimutan ko yung tawag, Lakay. Yung kwarto niya, isang kama, tapos nandun na rin yung CR na walang bubong. Doon na rin yung pinaka-cubicle. So iba yung kulungan ng mga VIPs kasi yung pinaglagyan kina dating Senator De Lima, sina Senator Jinggoy noon, parang parang apartment type na na bungalow. Ayan, may pinto-pinto. Pero sa halimbawa isang pero di rehas yan. Ayan, may main gate yan na rehas. Pero doon sa loob, ayan, parang apartment type na tabi-tabi yung kwarto-kwarto. Normal na kwarto, Lakay, ang itsura sa loob. Ang siguro may kukumpara ko ito, Lakay, doon sa sa naging selda noon ni ni Pastor Apollo Kibuloy, dahil nakita rin natin yung mga larawan. Yung nasa loob na mismo yung CR na walang bubong yung cubicle. Pero sa labas ay of course may mga rehas, pero yung loob niya normal na kwarto ang itsura, Lakay. At wala namang mukhang tinitin ko yung larawan, mukhang walang aircon, Lakay. Pero malalaman pa natin yung specifics dahil kahapon sabi ni
retired General Plasca, Senate Sergeant at Arms, hindi niya raw personal na nakita yung kwarto nitong si Engineer Hernandez Lakay. Okay nga Rod. Naku, may sakit daw siya. Mukhang mali yung medical findings kay Bryce Hernandez Edniel. Eto sabi, may sakit eh. Ayan, adik. Ayan, adik pala siya. Adik sa casino at sa corruption. Ayan. Hindi ko alam kung kasama dun sa mga standard medical procedure Lakay ang ang ganyang klase ng panguri. Pero sa ngayon, yung physical exam niya ay normal so far. At mamaya, hingin tayo ng update sa headquarters support service. Okay nga Rod. Yan ang latest dito sa Capaginaldo, Camp Crame area. Balik sa iyo Lakay. Daming bayan. Maraming salamat, Het. Nako, andyan na kaagad si Chairman. Ayan, nasa linya na po si Chairman Terry Ridon ng House Infrastructure Committee ng Kamara. Ayan, Attorney Chairman Kong Terry Ridon, sir, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita. Ayan, abay sa inyong hearing kahapon, grabe, ano po, ha? Ayan, ano ba ito? Sinadya ba yun na pakantahin itong si Bryce para magbanggit din ng mga senadora matapos banggitin sa Senado ang ilang opisyal at miyembro ng Kongreso, sir? Hindi naman noon. Nagkataon lang po siguro ito. Kasi syempre, nagulat din kami doon po sa mga, particular doon po sa mga litrato. Kasi very strict ho talaga tayo na ayaw natin nagbabanggit ng mga tao nang wala akong batayan, no? So, nung binanggit nila na may mga mapapangalan pong senador, talagang sinabi talaga nila na may batayan. Sinabi ho nila in the committee itself, no? Pinakita yung mga screenshots. At inadmit din mismo ni Engineer Alcantara na talagang kausap niya si Senator Joel. Pero, ang sinasabi niya, hindi naman daw tungkol sa mga flood control projects. Parang yun yung kanyang paglilinaw. Pero, inadmit niya na talagang legitimate yung pong mga screenshots na nakuha at pinakita ng pong hearing. So, ngayong binanggit po ang Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva, ipapatawag niyo po ba sila? Pwede ba yun? Pwede siguro kasi si Congressman Toby Chanco naimbitahan sa Senado dyan sa inyo. Di ba pwedeng imbitahan yung dalawa? Alam po niyo, hanggat maaari, ayaw namin basagin yung interparliamentary courtesy. No? Anyway, meron namang plataforma sa Senado para doon nila air yung kanilang posisyon. No? So, okay na ho siguro yung ganon. No? Pero kung gusto nila magpakita, pwede naman ho nilang sabihin sa ating pong komite para doon ho sila magpaliwanag. Pero hindi ho namin sila pipilitin. Ayan. Kung ayaw po nilang magpaliwanag. Kung magboluntaryo sila, katulad ng ginawa ni Kong Toby Chanco sa Senado, siya mismo ang nagpunta ron. Pinaimbitahan yung sarili. Ayan. Kung pumunta rin si Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva, gusto namin magpaliwanag dyan sa Kongreso. Tatanggay ba ng inyong committee, Congressman? Wala akong problema. Wala akong problema. Pero katulad ng binabanggit ho namin, protocol ho talaga namin pagka may napangalan ng kongresista at senador, yung right to reply, igagawad ho namin sa kanila. Pero matatapos ho yun. Mangyari ho yung kahapon kay Congresswoman Marivic Copilar, parang gusto niya sana mag-interpolate laban kay Curly Discaya, pinangalanan siya doon sa affidavit, pero pinigilan namin sa agad. Sabi lang namin, hindi yun pwede, kailangan lang niya magbigay po ng pahayag tungkol sa pagkakadawit ng kanyang pong pangalan. Nabanggit si Carly Discaya, Congressman Ridon, sir. Ayan, may request siya kahapon na sana may mga babanggitin siyang mahalaga, sensitive, at humingi siya ng executive session. Bakit hindi po siya napagbigyan? At yung bang sasabihin sana sa executive session, nabanggit ba niya kahapon sa open forum sa inyong investigasyon? Hindi. Nagugulo nga kami kasi noong una gusto niya mag-executive session pero bigla siyang umatras, no? Pero I think ang very important po na ipakita talaga at talagang super sinungaling si Curly Discaya at winasak niya ho talaga yung affidavit na binigay niya ho sa Senado. No? Talaga ho nga wala nang maniniwala. Kahit ano po nga sinabi niya, kahit yung mga pangalan na mga binanggit niya ron, talagang parang pag-iisipan ho talaga na totoo ba yan? Kasi in fact, kahit po yung affidavit niya mismo, yung binabanggit kong dalawang bagay. Bakit yung ledger ng bigay ng pera hanggang 2022 lang? Pero ang operasyon nila, naging malaki sila 2016. Pero ang ledger, ang bigay ng pera sa politics, 2022 lang. So parang, ang hirap paniwalaan na ganoon ho yung nangyari. Tapos pangalawa, talaga naman ho,
puro kongresista lang ho yung binabanggit doon sa kanya pong affidavit. At hindi lang naman ng kongresista ho yung meron pang sinasabing mga proyekto. Di ba may mga senador din na meron din pong mga proyekto. In fact, yun lang napangalanan na nga ho doon sa isang separate pong expose. Yung pong dalawang senador. Tapos si Mr. Diskaya, yung pinakamalaking contractor sa loob ng mahabang panahon. Walang ganun. So talaga ho nakakaduda yung kanila pong mga sinasabi. Ayan, yung binanggit ni naniniwala ba kayo sa credibility ni Bryce Hernandez sa Congressman Ridon matapos banggitin ang dalawang senador? Hindi, wala. Sino po? Si Bryce? Oo, yan. Naniniwala ba kayo sa kanyang sinabi? Hindi, alam po niyo, yung kay Bryce ho kasi, talaga ho may detalye. Una, may mga screenshots. Pangalawa, yung pong line item mismo ng mga proyekto na nakatali po dun sa mga senador, binanggit ho niya kung gaano ho kalaki amounts na pinag-uusapan po natin. So, hindi po ito katulad ni Mr. Diskaya na parang shotgun lang, nagbigay lang ng pangalan, walang particular na detalye. Kasi tinatanong siya ano yung proyekto na nakadikit yung mga pangalan na ito? Di ba? Kasi doon mo malalaman kung ilang beses nagbigay. Kasi nga, dapat nakadikit doon sa proyekto yung bigayan ng pera. Hindi ba? Wala naman siya ganung particular na detalye. Sabi, hindi, dadalhin ko pa po. Ganun lang kanya sinabi. Pero dito po kay Bryce at kay JP Mendoza, very specific, very clear yung pong pagkakadawit po ng mga senador doon po sa mga line item po ng mga projects. Naman yung pinag-usapan natin. Ghost project ba yan? Substandard ba yan? Insertion ba yan? O net ba yan? So, yan, mga napakadetalyado po ng sinabi po ng dalawang engineer. Para, at more importantly, sila ho yung mga tauhan lang ho ni Mr. Alcantara. So, kumbaga, nasa kanila ho yung lahat ng risk sa buhay po nila. In fact, kaya nga ho namin binibigyan ng protected custody silang dalawa at ng kanila pong mga pamilya. Ayan, itinanggi ni Senator Jingo at Senator Villanueva yung mga aligasyon. Congressman Ridon, ano sa palagay po ninyo? Alam po ninyo, dun sa dami po ng detalye kahapon, hindi na ho ubra yung mga general denial Kasi alam ba, dininay una ni Mr. Alcantara, nakilala niya si Senator Jinggoy. Pinakitaan siya ng picture, nagpunta sa dalawang mga okasyon. Tapos magkakatrabaho pala sila dyan sa City Hall kasama ni Yusek Bernardo nung panahon po ng tatay ho ni Senator Jinggoy sa Maynila. No? So, kumbaga, hindi na ubra yung tanggi, yung matigas na tanggi. Kumbaga, may mga kailangan ng mga dagdag na detalye mula sa kanila. Kasi, alimbawa, pa kay Senator Joel naman, sabi niya nung una, wala silang transaksyon kahit hindi sila nag-uusap. Hindi ba? Pero napaka-detalyado ho nung mga usapan ho nilang dalawa ni Engineer Alcantara na inamin na ni Engineer Alcantara na talagang silang dalawa yung magkausap. Pero liniliyon lang niya na hindi naman daw tungkol sa proyekto. Hindi ba? So, ano pa lang ho, doon pa lang ho, parang napakarami na hong detalye na hindi ho kaya yan ng matigas lang na pagtanggi ng dalawang senador. Ayan, at si Senator Villanueva inakusan pa si Speaker na sangkot din daw sa manumalyang flood control project. Hindi ko alam kung pinangalanan. Ang sabi lang ho ni Senator Joel, si Dracula. No, so inaantay ko nga ho kung sino ho yung papangalanan niya kahapon, pero hindi naman din ho niya pinangalanan kung sino ho yung tinutukoy niyang nasa likod nito pong mga bagay. Pero ang totoo, kung meron mang nasa likod o meron pong wala, kailangan niya pa rin hong ipaliwanag. Bakit may mga ganyan? Di ba? Okay, Congressman Ridon Sir, alam po namin na matitindi itong mga investigasyon nyo. Ang resulta ba nito kayo po ba ay magre-recommend ng filing ng criminal charges dito sa mga matadawit, Congressman? Doon po sa mga taong DPWH at saka doon po sa mga contractors na involved sa mga ghost projects sa Bulacan, hindi ko malinaw na ho yung plunder doon. Kasi 55 tsaka 96 million ho yung pinag-uusapan natin dyan. Ang susunod na lang ho, kung yung mga malalaking mga isda na napangalanan dyan, ay matatali po natin sa mga ghost tsaka sa mga substandard projects. Ang kailangan ho lang nating linawin, doon sa po mga line items na binanggit, ilan po sa mga kontratista po doon, yung Wawa Builders, yung sangkot po doon sa ghost flood control project na nakita po ni Secretary Vince. Ayan. So, kailan po ang next hearing, Congressman Ridon, sir? Hopefully within the next 2 weeks po. So, pagpapasyahan pa ho namin kung kailan po talaga. May nag-motion kahapon na i-cite for... Ayan, si Congressman Benny Abante na i-cite for contempt itong si Carly Diskaya. Ba't hindi natuloy? Alam po niyo, minamalaki ho namin yung paggamit ng contempt, no? So, ibig sabihin, ang pagtingin po namin, hindi pa ho ito kailangan gawin. No? Naintindihan ko parang hindi siya masyado responsive, no? Pero
dapat talaga dinidispense yung contempt dahil lang hindi sumagot ng tanong. So, siguro sa susunod pong hearing, bibigyan ho namin siya ulit ng panibagong pagkakataon na sumagot. And hopefully, sumagot po talaga siya. Doon po sa mga detalye po na hinihingi namin. Asan yung ledger bago 2022? Sino yung mga senador na dapat po masangkot doon po sa kanila pong operasyon? May mga madadawit pang big fees maliban sa dalawang senador, Senator Jinggoy at Senator Villanueva, Congressman Ridon, sir? Antayin pa ho natin. So, kung maglilinaw po si Curly Discaya na hindi lang ho mga kongresista yan, kasamang senador, baka may madadagdag pa ho doon sa listahan. Congressman Ridon, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Mahaibigan, Congressman Terry Ridon, ang chairman ng House Infrastructure Committee na siya po nag-iimbestiga sa mga anomalya sa mga guni-guni, mga flood control projects. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Justice Sam Gaerlan. At Mr. General Edwin Ernie. Alas 8:50. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng It rains, it pours. Sa panahon ito na tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat maging malusog tayo at aktibo mga kuyang mga ateng. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, syempre, world class. At gamot sa high sugar, world class pa rin yan. At syempre, yung gamot sa high cholesterol, syempre, world class pa rin yan, mga lolo, mga lola. Pero, presyong abot kaya. Presyong Ilocano yan. Rhea Generics po kasi. Ang magumagawa na magamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong 106 days na lang. Pasko na. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Good morning, Lakay. Diyos marhay na aga sa Indugabo sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region. Hello po at ingat-ingat po. Medyo maulan, Lakay Oo nga. Bakit masyado kang gorgeous ngayon na Sister L? Ha? Well, it's just a normal day. Kairita. Baka may magalit na naman sa akin yung basher ko na naman. Kung si Sister L po ngayon mahabigan ni... para kang pupunta ng Soler o kaya Okada, ha? Hindi, Star City lang ako. Star City Alam mo naman, syempre, pag Vice Mayor. Vice Mayor. Yung suit mo, para kang yung hinahabol ng BIR. Sino? Si Ann Curtis. Ayan. Ayan. Ganda-ganda. Tumayo ka nga. Thank you, Lakay. Ganda ng suit. Kaya lang, baka mapigtas yung botones dyan. Kita yung kuyukot mo dyan, ha? Hindi naman yan, Lakay. Ayan. Ibang islit niya ngayon, islit niya sa harapan. Oo nga, no? Ngayon ko lang din napansin. Kaya masyadong, pero fashion yan, Lakay. Ayan. Pero maniwala po kayo dyan, mahabigan, naka-cycling shorts yan. Siyempre, kailangan, tayo, Lakay, maingat. Yes. At hindi na tayo magpapaligoy-ligoy, Sister L. So this is Christmas.
At dahil Christmas, re-regalo na kita ng Rolls Royce na payong, Sister El. Wow, mayroon Ayan. talaga? Siyempre naman. Sa mga... Courtesy of Mr. Willie Titen ng Rolls Royce, ang distributor sa Pilipinas. Ayan. May Arden siya. Yes, sa pati butones niyan ang tawag niyan. Pero basta yung mabuti. Ayan. Wait lang, diba? labo kasi ng mata ko Tingin tuloy si Lola Malu. Ayan. Huwag kang mag-alala at magkakaroon ka niyan. Ayan. May Arden siya sa... Natawag dito lang yung handle niya. Ayan, handle. Ayan. At tapos may Arden dito. Kita mo naman, gold-plated pa. Oo, grabe. Ganyan magmahal ang Willie Titen. Grabe, nakakaluwag-luwag. Ayan. Pero basta yung mabuti yung letter R. Ayan. China to. Kasi, di ba yung R kasi nun lakay, parang meron siya, alam mo, parang may shadow. Ayan, dalawang R. Ayan, isa lang. Ayan. Ito yung R neto, siguro nagdikit silang dalawa. Isa lang ang R niya, hindi dalawa. R niya, Rolls lang to. Rolls. Wala yung Royce. To follow daw yung Royce. Pero, ay maganda yung payo na kayo. Tapos, automatic to. Aba naman. Siyempre naman. High touch na high touch. Yan ang ipamigay natin sa ating mga listeners, sa Ninong Sherwin. Ay, maganda to. Sasama natin sa ating DZRH sa Malakas Aguinaldo promo. Mukhang matibay siya lakay eh. Ang dami nga nagpapareserve na eh. Ayan. Siyempre naman. Imo-model ko na yung payong mo. Ayan. Thank you lang kay sa papayong. Ayan, ako nang nauna. Kaya lang may kulang pa, didikitan pa ng sticker yan. Walang Rolls Royce sa mas maganda lang kayong mismong main. Yung bubong. Yung bubong. Kasi magkakaroon yan, ha? Nagpapa-imprenta pa ng sticker. DIY. Ikaw naman, Mr. Willie Titen, mamimigay ka lang, di pa lubos-lubos. Dapat yung nagmumura yung yung logo. At saka ang request ni Sister L, Mr. Willie Titen, yun daw mahabang Rolls Royce na payong. Yung parang panghalo-halo. Parang nagtina ng tusok-tusok dito sa harapan natin. Yung fishball tsaka kwek-kwek. Yes. Pero sandali lamang, ha? Ayan. Abangan nyo po mga kuya, mga ating, ha? Magkakaroon nga ba kung nagkaroon ng pagbabago ng liderato sa Senado? Magkakaroon nga din ba ng pagbabago ng liderato sa Kamara de Representantes? Abangan mo yan, Justice Sama Martires. Nako. Secretary Kong Illustrious Dong Mendoza, good morning. Ayan. Maraming mangyayari yata, ha? Ayan. Pero eto na, mamigay muna tayo Aguinaldo mula sa Ninong ng Bayan at siya ay nandiyan sa may Sun Valley, Pasay. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga Arisilagan, sa mga nakilala po kay Mr. Willie Titen, ayan, wag namang made in China yung ipadala rito sa amin, ha? Gusto namin yung urig. Ayan, made in UK. Ang tanong magkano isa nun, lakay? Bala si Willie Titen yan. Sabi niya, ay, barya lang yan sa akin. Lalo may pag-golf tournament ngayong October, kamahal-mahal naman, 10,000 ang reklaman ko. Pero para sa kawang gawa naman. Yes, for a cause. At pakisabi po kay Willie Titen, total para sa kawang gawa, huwag lamang sa kanya mga scholars. Magbigay naman dito sa DZRH sa presyon tulong. Warang Willie Titen, nakakalimot ka na, ha? Ayan. Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro, nasaan siya? Anong barangay? Ang Ninong ng Bayan Lakay, nandyan sa barangay 196, Sun Valley. Dito po yan sa lungsod ng Pasay. At alamin natin kung sino ang malakasang nanonood at nakikinig na nahuli ng Ninong ng Bayan. Ninong Sherwin! Lakay, si Sir El, nandito na tayo sa Sun Valley pero
wala namang sun ngayong araw dahil Oo, maulan. umuulan ng basang-basa dito nga sa Barangay 196 sa Sun Valley dito sa Pasay City. At wala lang din tayong Zoom ngayon dahil hindi tayo makakonekta. Kanina pa ako nagko-connecta dito sa labas. Pero Teka, Sherwin, maputol. Sandali. Ito si Tatay pangalan mo. Fredo Taonan. Tignan mo yung, hindi mo nga pala makikita lakay. Walang Pero video yung bahay nila lakay, umaalingaw nga yung radyo. Ano? Oo nga, nag-e-echo Dahil, ba't nila kayo kalakas makinig? Bingi siguro. Problema na kayo sa tenga. Sabi ko na nga ba barado ang tenga ni Lolo ni Tatay, ni Kuya. Pati mata, barado na rin. Barado rin daw yung mata. Di pa, ayos natin kay Dr. Sharp, Laksamana. Pero mukhang nalilinaw ang mata ni Tatay ngayon. Bakit? Dahil nahulikat na naka-DZRH ka. Eto, meron kang 1,000 pesos. Salamat, DZRH. Salamat po. Wala po, ano man Kuya? Fredo, Pangonan. Si Tatay Fredo, nakita mo ba yung 1,000? Oo naman. Linaw na. Pampalino ng mata yan May kulay Ba, may kulay. Meron pa nga diferensya na kayo sa tenga. Mukhang mas linaw ang pandinig ni Tatay. Dahil bibigyan natin siya ng damdaming bayan Mirapolis! Bigyan na kayo! Ba, kwanta si Kuya Fredo. Sabi ko tapos ilagay kayo. Yung grocery items, ayan, at saka yung Rolls Royce sa umbrella. At bakit hindi ka na mauwi sa pinili? Lagot ka lakay. Bakit Maganda yata ang manilbihan dito sa Manila sa doon sa lugar ninyo, sir. Bayba am takwa, adayo pa namin ti eleksyon. Siyempre no. Kamintan. Into no asidek. Dito sa Pilos Norte. Na po, nagawit na ka, pasimento kami nga, kalkalsada DJ, ayan tayo pinili, Ilocos Norte, DJ. Siya ito ti makamon, ayan. Pati bambantay, pati taltalon, pasimento tayo amin. Ikan tayo pati flood control project. Malawa si pagmamayan si Pilipinas, makasta si korupsyon. Aba, ayun na tayo pinili po, ano nga barangay ka? Sa kami, sir? Sa Sinait. Sinait, Ilocos Sur. Ayan, kinamanon Chabit pala. Ilocos Norte. Akala ko taga Pinili, Ilocos. Akala ko taga Barangay Tartarabang ka, Apatot Lubong. Okay, nga Rod, Apo. Ayan, bigyan mo ng... Interview na ako. Na po. Na po, awan anyaman na. Ayan na po, kaasya na tayo ni Apo Diyos. Nga Rod. Na po. Salamat sa DCRH, sa matulungan na. Apo, Diyos na agni na. Ayan na. Kwa ka Apo, agpapigsa ka lang tamat. Salamat si Sinapo. Kaya nang tutulong kanya na panag-anak at panag-anak. 67 at mabigat, sir. Apo. Ayan, Diyos na agni na ibang bigat. Aba. Salamat. Birthday niya, Sherwin? Birthday niya. Ay, dagdagan mo na 1,000. Birthday pala Bira, di mo sinasabi birthday pala, ha? Kasyaman na ka ako. Ito si Kasararan ko kumada sumangkot. Apo. Ada si Mangkot na grasya. Apo. Happy birthday. Panayon ang takin ni Manong Chabit. Thank you. Salamat. Walang anuman Apo. Ayan, Diyos Agina. Salamat. Po, happy birthday. Naragsa ka pa nagkasangay. Nag-atordi ko ngayon, Dakay. Tapos napagalitan ka pa. Hindi ka na umuwi doon. Bukod sa 2,000, meron pang DZRH grocery, DZRH na imbag na bigat at ang DZRH t-shirt. Yan lang. Maraming happy birthday sa inyo, Tatay. Salamat po. Salamat. Happy birthday! Kulit Sige na, Ninong! Happy birthday! 1,000 pesos at mga birthday nyo. Ayun ang susunod gawin na natin sa DZRH Malakas, Power Ice number 6. Starway, Bata o Power DZRH. Sa Pilipinas. Sa Pilipino. Happy birthday.
sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Naragsak nga pa nagkasangay Apo Fredo Singson. Ayan. Naging Singson Singson. Crisologo. Taga Sinait Ilocos Sur pala eh. Ayan. Di isabay na rin natin batiin si si very worshipful illustrious potentate Rombara Bartolome diyan sa Aguila Shriners diyan sa Jensan. Aba ko yung Rombara Bartolome, happy birthday. Ayan. Kumusta yung East Asia Hotel natin diyan, ha? Ayan. May mga senadora ba nagche-check-in diyan? Baka wala, baka sabihin na baka maibubit tayo rito. Bubit na nga eh. Nako! Ayan, binabati kanina ko yung Hobenya Chua. Ayan, sina ko yung Chestertan, Jonathan. Ayan, happy birthday mula sa Dajanga sa Masonic Lodge. Happy birthday din kay si Renato Reyes ng Bayan Mula. Birthday pala. Si Renato. Ayan, kasama ka ba sa rally sa Biyernes o sa Sabado? Ayan, at si Kuyang Rodney Esguera, happy birthday. At siyempre si Kuyang Albert Tan at si General Richard Bandong at Dr. Sharp Noel Laksambala. Ako naman, Lakay, hindi ko palalagpasin na batiin ang aking ate, ang kapatid ko, Lakay, panganay na babae namin. Si Ate Ani, Anilia Kadag Apit Nasyon. Ang haba na ng pangalan. Kasi may asawa na, Lakay. Ate Ani, happy birthday. 45 years old na siya, Lakay. Happy birthday, Manay. See you soon. Ayan. Love you. Happy birthday po. Ayan. At Lakay, ito batiin mo na lagi palang nakatutok sa atin. Sino? Shout out kay Mami Teresa Magay. Lagi daw palang nanonood at nakikinig sa atin to. Pinapabati ka ng iyong, ano ba tawag doon, Lakay, kapag ka ikaw tapos mayroon kang yung asawa ng anak mo, ano tawag doon? Asawa ng anak mo, manugang. Ayun, manugang ni Ate Karen Magay. Ayan, pinapabati po kayo, magandang umaga. Laging naka-tune in sa atin. Ito rin, magpapa-cake daw siya ng Contis, Mango Bravo Contis. Wow, my favorite. Ayan, si Attorney Nick Contis. Ayan, mukhang darating nga dito ang Contis. Mango Bravo lang po. Mango Bravo. At binabati din si Kuyang Plasi Chavez. Ayan, nababati kay Giselle Ricafort. Ayan. Ang iyong tagahanga. Ayan, ang number 1 avid fan, Giselle. Ayan, Noble Hill de la Cruz. Uy, si Mosursipol, Mayor Roland Paulino at ating Cynthia. Ayan, of course, si Mayor Len J. O si parang Vic Lima. Ayan, nagpapabati rin. Ayan, ang engineering brigade daw ng Army nandyan sa may Camp Atienza, dyan sa may Libis. O nga, dyan pala ang ang kampo nila. Ayan, di ba? Attorney June Sabanyego, ha? Kumusta si Mr. Carly Diskaya at saka si Madam Sara Diskaya. Ayan, okay na ba siya? Ayan, wala na bang, hindi na ba tumaas ang sugar? Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Naku, Senator Jinggoy, binubuit ka sa sa Kongreso. Sa Kongreso. Oo nga, pero antindi Lakay BGC Boys. Oo. At yung nabulga, ay hindi naman, pero do ini-investigate yung MBB. Ayan, ano MBB? Yung Maglangke Bernardo Bonoan. Lako, yan. Kaya nga sabi ni Senator Jinggoy, ha? Lalo nung banggitin ang kanyang pangalan ni Kakosa. Ayan. Si Engineer Bryce Hernandez. Ang sabi ni Senator Jinggoy, nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ganon. Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Ba't ba mga high blood itong mga na-interview natin? Pero, good morning, Kong Romy Acop. Si Congressman Acop. Pero alam mo, Lakay, nagulat ako kasi bakit hindi siya kumanta nung nasa Senado siya?
Kasi sabi niya, nasa home court ako eh. Kaya pala sinasabi na, pwede ba huwag nyo na kayo ibalik sa Senado? Sa Senado, nakiusap eh, no, Lakay. Oh. Baka gugulpin ako ni Asyong Salonga. Serap. Ay, nako talaga. Ay, nako, Diyos ko. Ayan, sandali lamang Giselle at mamaya ha, kung magkaroon daw ng pagbabago ng leadership sa Kamara, sino daw ang mga papalit? Ayan, naku, may ugong ba, Lakay? Abay, meron. Ayan. Naku. Katatawag lang yung Hindi ating... ko alam yan mainit-init pa, katatawag lang yung bago. bubit eh. Ha? Pero Ayan. yung sa Senado kasi, Lakay, wala tayo naugungan dun eh. Ay, oo. Oo, talagang hanip talaga. Ang tahimik lang eh. Mukhang sa golf course plinano yung kudita eh. Kaya wala nakaalam, ano, Lakay? Yung mga kudita nung araw sa Senado, sister, pagpapalit ng leadership ng Senate President. Sa golf course. Abay, sa golf course na pag-uusapan yan. Ayan, magandang araw po sa mga adik sa golf. Ayan, na kahit umuulan kumikidlat, kumukulog. Laro pa rin, paro pa rin ng palo. Ha? Ayan, mga ang tawag nito, ha? Ayan, yung mga golfers dyan, magandang araw po sa inyo, ha? Ayan, ingat-ingat, ha? Ngayong umuulan, huwag kayong magtipid. Kumuha kayo ng umbrella, girls. Ayan. Baka kayo magkasipon, no? Tsaka baka magkasipon kayo, mahirap na. Ay, sinabi o kaya mo, lagnat laki-lakay. Magandang araw po, ha? Mga kababayan, andito po si Dayo Macalma sa DZRH at may exciting akong balita para sa inyo. Ngayong 50th anniversary na may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan ng instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 million pesos. Simple lang sumali. Bumili ng especially mark Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at i-chat o i-text sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DZRH, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ako po si Dayo Macalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Promo runs from June 6, 2025 to December 31, 2025. Per DOH, FDA CFRR Permit number 1573, Series of 2024. Daming bayan. Standby Giselle, standby Brad, Raymond at Paas mula sa Senado. Standby man ang Milky Rigunan, aba man ang Milky, ha? Naamoy mo ba sa Kongreso ito? Ayan, standby sa ating mga reports. Oras, Sister L. It's 9:21. Kung balitaan lang din ang... Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:29. Sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Pero batiin muna nakikinig sa atin sa New Jersey na nasa kotse. Yes, Lakay, ang nanonood sa atin all the way from New Jersey, si Jose Ramon Nulod, na nakikinig at nanonood, Lakay, naka-break lang daw siya, but he's watching through his YouTube channel sa kanyang sasakyan. Oh, maraming salamat kabayan. Ano si Jose Ramon Nulod. Nulod. Ayan. Ingat kabayan, ha? Ayan. Diyan sa New Jersey. Ayan. Alam mo kabayan, malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Aba, Jose Ramon Nulod. Aba, Kuya Jose, baka kailangan mo rin to, ha? Ayan, full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad.
Kay mga kuyang at ating, batiin na natin si Kuyang Mayor Joy Peñano, nanonood din sa atin sa Canada. Hello po. At si Kuyang General Odi Japana, ayan, nandun din sa Canada. Hindi pa rin umuwi to si Sir Odi? Hindi pa umuwi. Mukhang titira na ng Japan. Sa Canada. Ay, Canada. Kasi may nag-comment Lakay, taga-Japan naman. Ano sabi ng Tokyo, Japan, si Bong Abad. Sabi niya, Ohayo gozaimasu. DZRH, Sir Deo, Ma'am Elaine, shout out from Sumida Ko, Tokyo, Japan. Wow, ayan. Nasa Tokyo, Japan. Ohayo gozaimashita. Ayan, domo arigatou gozaimasu. Mahalaga-alaga natin ating mahal sa buhay. Kaya dapat mga kuya, inaalagaan din natin ating mga sarili, mga lolo, mga lola. Ha? Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyo mga magulang, mga lolo, mga lola. Ha? Ayan, mag-uwi sa inyo mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Pero sandali lamang, Sister L. Flash Report. Flash Report! Anong flash report natin? Nako, ang unemployment rate o mga walang trabaho sa bansa tumaas sa 5.3% nitong Hulyo mula sa 3.7%. Medyo malaki ito, Lakay, noong Hunyo. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Yan po ang bilang na yan, katumbas ng 2.59 na milyong mga Pilipino na walang trabaho mula sa 1.95 million. Aba, halos nadagdagan na 1 milyon. Sasakit ang ulo ni Ninong mo. Ninong Secretary Benny Laguesma. Benny Laguesma. Good morning, Secretary Sir. Sabi niya, naubos na yung buhok ko. Flash Report. Flash Report! Hatawin nga natin yung report ni Giselle. Ayan, mayroong kilos protesta. Ito Lakay, nagkikilos protesta na yung ating mga kababayan tungkol dito sa mga flood control projects, mga ghost projects, at gagawin yan, Lakay, sa tapat ng Senado. Oo. At si Pangulong Bongbong Marcos dapat daw panagutin naman ng Pangulo. Ang Pangulo ang gusto nilang papanagutin, Lakay. Ayon yan sa Grupong Bayan. Hindi rin ko sila naririnig eh. Giselle Ricafort, nasa Senado? RH15, Giselle Ricafort. Giselle, nagsimula na ba ang kilos protesta dyan? Lakay, Sister L, kahit wala ngang puknat ang pag-ulan ngayon, itutuloy ng bagong alyansang Makabayan ang kilos protesta sa tapat ng Senado dito sa Pasay City laban sa anilay malawakang korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. Partikular na ang umano'y sa buwata ng mga mambabatas, burokrata at malalaking kontratista sa mga proyektong pang-flood control. Ayon kay Bayan Secretary General Mong Palatino, isasagawa ang protesta kasabay ng nakatakdang deliberasyon ng Senado sa panukalang budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Idiniin ng grupo na dapat ding panagutin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdidisenyo anila ng budget na puno ng pork barrel, pag-aproba sa mga budget insertion at paglalaan daw ng mas malalaking confidential funds sa ilalim ng kanyang diskresyon. Sinabi rin ng Bayan na ang unang pagsubok sa bagong liderato ng Senado ay kung seryoso nitong suriin ang umano'y kahina-hinalang budget spending ng UP, lalo na ang paggamit ng confidential fund. Walaan nilang saysay ang mga pahayag tungkol sa transparency, inclusivity at open budget kung walang konkretong aksyon para ito'y isabuhay. Hindi rin daw dapat gamitin ng Senado ang parliamentary courtesy bilang panangga ng Malacanang laban sa mga mahihirap na tanong dahil mas mahalagaan nila ang interes ng mga mamamayang Pilipino, lalo na kung may seryosong usapin ng mga posibleng maling paggamit ng pondo, abuso sa kapangyarihan at kawalang pananagutan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi sila marinig sa Senado, dapat sa Mendiola. Abay, dyan ba magbeberde si Renato Reyes, ang sekjen ng bayan muna?
Report mula kay Brad. Eto lakay, puntahan natin ang Senado dahil mayroon daw opisyal ng Department of Public Works and Highways na nagsusulisit ng project para sa insertion sa NEP. Dapat daw yan disiplinahin. Si Yusek ba yan, Brad? Ayan. Sino ba ito? Alamin natin lakay. Kung sino itong nagsusulisit, grabe naman yung lakay. RH28, Raymond at Paas. Kay Raymond. Elaine, Mayor, narapat lang na madisiplinang opisyal ng DPWH na nagsosolicit ng mga infrastructure projects mula sa mga mambabatas para maagang mapasama o ma-insert sa National Expenditure Program o NEP. Ito ang deklarasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson matapos itanggi ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na siyang nagpadala ng text message sa staff ni Senator Vicente Tito Soto III matapos manalo nung nakarang eleksyon para magsulisit ng proyekto. Sa kanyang privilege speech, naglabas ng mga resibo o ebidensya si Lacson. Ito ay ang screenshot ng mga text messages nito sa tauhan ni Senator Soto. Sabi ni Lacson, nagsisinungaling si Yusek Cabral nang itanggi ang akusasyon laban sa kanya. Nagkausap na umano sila ni DPWH Secretary Vince Dizon dito at pagpapaliwanagin ng kalihim ang kanyang Yusek. Narito si Senator Ping Lacson. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and to his face at that, was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Ang bahagi ng privilege speech part 2 ni Senador Ping Lacson kahapon. Ito mula sa Brad, Senado ngayong may part 3 ba, Brad? Grabe ito part 2 lang. Sa ngayon ay part 2 muna. Part 2 muna. Abangan. Yung sa ilalim may nakalagay doon na abangan ang susunod na kabanata. Ayan. Baka yung susunod na kabanata meron ng yung taga DPWH na may mansion sa Forbes Park. Nako. O yun, hindi pa nababanggit. At di pa nababanggit yan. Ang sabi niya kasi may mga projects din hindi lang dito sa Metro Manila and nearby provinces, meron din daw sa Albay, meron din daw sa Albay, Bicol region actually, na mga kung hindi man ghost ay substandard project sa flood control, meron sa Visayas at pati sa Mindanao. Hindi pa yun umaabot sa ganun Mayor si Senador Ping Lacson. Okay nga Rod, Brad, maraming salamat at andyan din si Manang Milky at mainit din yung kanyang balita, ha? At andyan si ready na ba si Attorney Cornelio Diskaya? Hindi. Sa Maniego. Oy, may exclusive tayo, lakay. May exclusive tayo. Akala ko Cornelio Diskaya. Magulat na naman yan. Ba't ako nabinyagan na naman ibang apelyido? Sige. Okay, Brad. Maraming salamat. Thank you, Raymond. Mula sa Senado na kahit na medyo maulan ay tuloy yung proseso ng budget hearing. Ang sasalang ngayon ay nakasalang na ay sasalang mamaya ay yung budget ng Office of the President at ng Commission on Election. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DPRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sigaw natin noong kampanya kung walang korap, walang mahirap. Maraming salamat, Noy. At mula sa Senado, dumawa tayo sa Kamara. Ang Kamara, mga Diskaya, hindi raw pasado para maging state witness. So, hindi na sila po pwedeng maging state witness. Pero sinong nagsabi niyan? RH12, Milk Rigunan, Manang Milky. Si Sir El at Lakay, hindi umano matutuloy ang mga payoff
Kung hindi naman dahil sa mga diskaya, kaya hindi sila maituturing na least guilty. Ayon kay Bicol Saraw Party List Representative Terry Ridon, ang co-chair ng House Infracom, hindi papasal na maging state witness ang mga diskaya. Sabi ni Ridon, mahigpit ang kondisyon ng Department of Justice na dapat least guilty at ibalik ang nakulimbak nilang pera. Question din ni Ridon ang affidavit ni Diskaya sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee dahil selective ang gusto lang ituro sa issue ng flood control project anomaly. Paliwanag ni Ridon kung totoo na sila isa sa mga top contractor at may mga nagawa ng flood at infra projects noon pang nagdaang Pinoy at Duterte administrations, ibig bang sabihin ngayon lang sa Marcos Jr. administration ng issue ng kickback? Narito si Bicol Saraw Party List Representative Terry Ridon. The question that they need to address is, kailan ba talaga nagsimula ang lahat ng ito? Kasi nga, top contractor ka ng aking administration, Duterte administration, Marcos administration, sinabi ni Sara Diskaya, 2016 sila, nagkaroon ng mga proyekto sa flood control na matitindi. Ibig na sabihin sa 2022 lang nagbibigay, tapos sa ibang panahon hindi nagbibigay. Parang I think clearly nagsisinungaling and clearly selective po yung listahan na inilahad nila. Or outrightly, kasi sinungalingan po talaga. Kaya nga, ang sinasabi ko, wasak na wasak yung affidavit po ni Mr. Diskaya at ni Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee meeting. Paano po? Samantala, Lakay, sinabi ni Ridon, welcome sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na pumunta sa susunod na hearing ng House Infracom. Ito ay matapos idawit ang kanilang pangalan ni na dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez na tumatanggap umano ng 30% sa bawat inilalapag na flood control project sa Bulacan. Pero paliwanag ni Ridon, sakaling dumalo sina Senators Jinggoy at Villanueva, ipatutupad ang right to reply lang. Pero hindi sila papayagan na interpolate ang mga nag-aakusa sa kanila. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Nasa ating linya na ngayon Sister L. Ayan, sabi ni Manang Milky, hindi raw qualified na maging state witness ang mag-asawa o si Mr. Carly Diskaya lang. Ayan, nasa ating linya mahabigan ang isa sa kanilang mga legal counsels. Ayan, si Attorney Cornelio Diskaya Jr. Ayan, Attorney, good morning. Good morning. Sorry. Ano ba sinabi ko? Good morning, Attorney. Attorney Samaniego, sir. Magandang umaga po. Good Sister L. Bakit? Sabi sa'yo, natatawa na siya. Slip of the tongue, sir. Sorry. Okay na po. Magandang umaga po. Good morning, Attorney. Ayan, may proposal ba kayo na maging state witness si Mr. Carly Diskaya? Bakit sinasabi ni Congressman Ridon na hindi raw qualified yung kliyente na maging state witness, sir? Unang-una, Sir Deo, yung ginamit po kasing affidavit ni Sir Carly Diskaya doon sa House of Representatives, yun din po yung ginamit doon sa Senado nung pumunta po kami. At since siya ho yung gumawa niyan, personal niya ho niyang ginawa niyan, so napalagay yung state witness. Siyempre normal naman sa tao yun Sa normal na tao, pag medyo mabigat ang kasong kakaharapin, ay ihingi ng tulong sa gobyerno. Yun po yung binasa niya kahapon. So, nabasa po doon na may state witness. Ngayon, ginagalang po natin ang pahayag ng ating mabuting Congressman Ridon kung ang kliyente po namin ay hindi po pasok sa qualifications bilang maging isang state witness. Ginagalang po natin yan. Pero bakit hindi po isinabit yung mga affidavit niya sa Senado? Isinabit din po ba niya sa Kongreso kahapon na Attorney Samaniego, sir? Yun po yung ginamit niya at nagkaroon na po ng kopya yung ating mga kongresista na membro ng TRICOM
So, yun po ang nagamit kahapon. Isa pa, Attorney, ayan, may ano sa kahapon, may request siya na sana magsasalita siya sa isang executive session, closed door session. Bakit na closed door session, executive session ang gusto niya? Ano ba yung mga dapat niyang sabihin sana na hindi masabi sa komite? Kagaya po nung nasabi ni Sir Curly kahapon, nabigla siya sa mga pagtatanong kasi. So, actually si Sir Curly pagod na po siya. Parating kulang sa tulog, pagod, lawyers meeting. Wala ho siyang kumpletong tulog. Dahil po gusto lang niyang talagang umaten kahapon sa House of Representatives sa TRICOM committees, no? Talagang pagod na ho siya pero umaten talaga. So, base siguro yun dahil sa pagod na. So, pero Attorney Samaniego, sir, kahapon po si Mr. Curly Diskaya lang yung nandoon sa house. Si Mrs. Diskaya po ay wala kahapon. Bakit po hindi siya umattend sa hearing kahapon? High blood ba? Ganito kasi Sister Ella, no? Ang sabi sa akin ni Sir Curly, si Ma'am, medyo nagpa-fluctuate na yung blood pressure, diabetic. Hindi ko alam kasi ang advice ko sa kanila, kung ganyan, nangihina kasi kung ganyan, takbo nyo sa hospital or magpatawag kayo ng personal doktor ninyo. Kaya si Sir Curly lang po ang nakapunta kahapon. Sana pinagbaon ng saging. Ayan, o kaya ay marami ng mga world-class pharmaceutical companies diyan. Sabi na nga ba may adlib ka generic. Actually, Sir Deo, nung gabi bago mag-hearing kahapon, mga alauna pasado na ako nakauwi, nagbi-meeting pa kami. Wow. Si Ma'am talagang natulog na talaga dahil masama ang pakiramdam. Pero Attorney Samaniego, hindi na siya nakasama. Ayan, may mga aligasyon po na selective daw po ang mga binabanggit ni Mr. Curly Diskaya. Na mga pangalan. Ayan, meron pa nga bang ibang pangalan na hindi niya binabanggit na attorney na nais niyang banggitin sana? Lilinawin ko, Sir Deo. Opo. Yung affidavit na yun, base doon sa expose na merong mga 15 contractors na sangkot sa anomalies sa flood control projects. So base po doon sa patawag ng Senado na dapat mag-account kayo ng from July 2022 to the present kung ano yung mga projects na nakuha ninyo at ano ang kinalaman nyo rito. Doon po base yung affidavit na yon. At nung tinanong ko si Sir Curly kung ito yung gagamitin diyang affidavit doon sa House of Representatives. Tinanong ko, na-anticipate ko na yan tanong na yan, Sir Deo, no? Sabi ko, may magtatanong sa'yo dyan kung ito lang ba talaga. Sabi niya sa akin kahapon, ito lang talaga, attorney, sabi niya. Mahirap naman na magdamay tayo ng iba kung wala naman talagang kinalaman. 2016 pa daw po ang mga kontrata niya. Bakit daw wala nabanggit noong panahon ng Duterte administration? Meron na rin mga kontrobersya sa mga flood control projects, attorney. Gaya po nung testimony ni Sir Curly kahapon sa House of Reps, may mga nagtangka. At yung iba, pinadyaryo nila. So, dahil po yung affidavit, ang nilalaman lang po noon ay ang from July 2022 to present. Kaya yun lang po talaga yung nandoon. At na-explain naman ni Sir Curly kahapon sa mga tanong ng ating mga mabuting kongresista na talagang nung nakarang administrasyon from President sa Arroyo, Pinoy, Duterte, may mga nagtangka pero pinapadyaryo nila at sinusubong sa DPWH. At ito nga, medyo siguro, sabi siguro ni Sir Curly, isinap, bunyag na natin. Kasi nag-trigger po yan nung meron nang nagprotesta
sa harapan ng bahay nila at nanira ng mga gamit doon, pinagbabato yung bahay. Doon po na-trigger yan, sir, yung affidavit na yan. Ayan na, attorney, ayan na, biglang ang dami mong fans ngayon. Ayan na. Ito nga, katulad nagtatanong puting Rolls Royce nga ba ang acceptance fee mo mula sa mga diskaya? Wala po, sir. Wala po. Hindi po totoo yan. Ang dami ko pong basher. Oo, sa totoo lang. Sabi nila, pati nga po ako, dinadamay na. Ako naman kasi hindi ako nagbabasa ng ganyan kasi gaya ng sinasabi ko sa mga unang interview ko, bilang abogado, nagbabase ako sa dokumento, hindi ako nagbabase sa chismis. Kasi doon po tayo mananalo sa korte. Ebidensya, laban sa ebidensya. Ayun kasi nababanggit ko kay Lakay, Attorney Samaniego, sabi ko, Lakay, sobrang famous na ni Attorney Samaniego. Sobrang daming basher, sabi. Nagtatanong, sabi, magkano ba binaya dyan? Siyempre, lawyer yan. Siyempre, lawyer. Billionaire yung kliyente, malaki yan. Mayroon po talagang bayad ang abogado. Hindi naman pwedeng libre yan. Ang hirap-hirap ng trabaho ng abogado. Kaya lang, nag-aalala ko dito, baka magaya kay Ann Curtis, baka habulin ng BI itong si Attorney Samaniego. Ayan tuloy na si attorney. Anyway, attorney sir, so ang tawag nito, last na po yan. Hindi na itutuloy ni Mr. Carly Diskaya ang pagiging pag-application for state witness. Nag-offer po ang Congress, lower house kahapon, pero tinanong po niya ako bago siya sumagot. Sa tingin ko kasi hindi pa kinakailangan. Hindi pa kinakailangan. Hindi pa kinakailangan po. Opo, pero attorney, kapag halimbawa po, tuloy-tuloy ang investigasyon ng House tsaka ng Senate po, Senate Blue Ribbon Committee, ang mag-asawang Diskaya po ba ay willing pa rin na umattend na sa mga hearing just in case patawag pa rin po silang dalawa ng Senado at House? Opo, Sister El, makakaasa po ang publiko, ang ating taong bayan, na nandiyan po sila sa anumang pagdinig sa Senado man o sa House of Representatives o sa binubuong fact-finding committee ng ating mahal na Pangulo. Kagaya naman po ng parati ko sinasabi, wala naman po talaga silang itinatago kasi nandiyan sila parati sa mga pagdinig po. Mayroon bang maging abogado ng mga controversial na kliyente, attorney? Nababas? Sanay na tayo dyan, Sir Deo. Kung matatandaan mo, nung meron akong hinawakan dati na isang drug buster naging nasangkot sa ganyan, napanalo naman natin yung kaso. Parang Sobrang death threats natin noon. Sanay na tayo dyan. Sanay na. Kaya tinatawanan ko lang yung mga busters ko. Hello mga busters! Gusto ko yung binati ni attorney yung mga basher. Ayan. Okay, attorney Sanay na po tayo dyan. Saka hindi naman ako nagbabasa. Ayun, oo. Actually, yun yung maganda, yung hindi ka nagbabasa. Parang hindi naapektuhan. Parang sila kaya. Nakakarating lang po sa akin. Attorney Samaniego, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, attorney. Morning. Yes po, magandang umaga po, Sir Deo and Sister. Maraming pong salamat sa pagkakataong ibinigay niyo. Salamat po. Thank you po. Sir. Yan. Daming bayan. Pasakay sa Rolls Royce. Sabi, hello bashers. Ayan, sa mga nagbabash, na hi kayo. Ayun, yung mga luxury cars daw ng mga Diskaya, ha? Wawasakin, wag naman. Hawak na pala ng customs 31 cars. Ayan, isubasta na lang o kaya i-display na lang sa mga museum. Sayang, sayang naman yung pagsinira. Lakay. Tsaka, napatunayan na ba yung mga papeles nito ay, smuggled nga ba? Bakit sisirain agad, di ba? Pero sandali lang bago tayo mag-commercial, sino ba itong, Billy Ray Bates, ayan. Pakinggan natin yung statement ng Pangulong Marcos tungkol kay General Torre at meron akong magandang kwento mula sa aking bubik diyan. Okay. Ganon. Napakasimple lang. Hindi talaga sila magkasundo ng Napolcom. Talaga sinasabi niya, I don't agree with what they do. Pinapaliwanag, nag-uusap nga kami, sabi ko, kay chain of command yan, that's the civilian authority, hindi mo pwedeng hindian yan. Sabi niya, hindi ko talaga kayang gawin. Sabi ko, i-relieve kita. Sabi niya, what can I do?
I think he was also like a good commander. He was protecting his people. At ayon na sa ating bubita Senator Jinggoy, matapos silang mag-usap, Sister L, alam mo ba ang ginawa ni General Nicolas Torre III? Ano? According to my bubuit. Ayon sa bubit ni Senator Jinggoy. Ano daw lakayan, chika? Parang repeat performance yung nangyari sa Campo Aguinaldo, ha? Ayan, nung isang may top official na nag-walk out sa isang cabinet secretary, Sister L. Parang naalala ko yan. Ayan, naalala mo yan? Ayan. Naalala ko yung walkout na yan ay. Ang daming nag-coach sa atin, akala yung commander-in-chief. Ayan. Pero eto ang akala ay presidente yung pinag-walkoutan. Eto presidente ang pinag-walkoutan, Sister L. Oh? Alam bang sabi ng ating bubit? Ayan. Alam to ni Apo Little President Lucas Bersamin. Pero hindi si Babyface ang aking bubit dyan. Ay, hindi naman. Okay. Sino? Ayon na sa ating bubita, Sister L, ha? Habang, sinasabihan ang General Nick Torre. Ayan. Katulad sinasabi ni Presidente na sumunod ka sa chain of command. Ayan. Napolcom Gasmati ang ulo. Ayan. Natangkan ti ulo na apo. Ay, madimot sumursurutin. Ayan. Madina kahit mapagbagaan. Ayan. Dimakil to ulo na. Ayan. Di mo ma-decipher. Ang hirap naman decipher pag kayong language hindi ko naman alam. Sa mga Ilocano yung nag-uusap kaya pasensya ka na lang. Ayon na sa ating bubita, Sister L, nung mapagsabihan ang former PNP chief, tumayo, Sister L. Sumaludo. Ayan. Permission to live, sir. Ay. Malupit. Ay. Ano sabi ng Pangulo? Naglastog-buntan. Ikatemon. OMG. Oras, sa truth yan. Oras, Sister L. 9:57. Naririnig ito, ha? Di nyo ba naririnig? Dinig ng bayan na galit. Himig ito ng Pilipinong di muli palulupig. Dudurugin ang dilim. Ang araw ay mag-aaral. At mga pusong nagtindi ay magliliya. Sigaw natin noong kampanya, kung walang kurap, walang mahirap. Oras sa Sister L. 10:03. At ayon na sa ating bubita, Sister L, at nagsisil. Alam nyo bang mukhang may binabalak na pagbabago sa liderato ng Kamara? Oh my Payag God. ba si pinsan dito? Ayan, na siya ay mapapalitan. Dahil ayon na sa ating bubita, Sister L, kung may sorpresang pagbabago sa liderato ng Senado, ayan, kung sa mga Mercedes na Mercedes-Benz. wagon pala yun, Wagon, Sister L, G-Wagon. GS ba? Ayan. Ayon na sa ating bubita, Senator Jinggoy. According to my Wala bang clip kay Joel Villanueva rito? Parang wala. Hahanap ba? ako para sa iyo, Lakay. Ayon na sa ating bubita, Sister L, meron ng kinakausap. Ayan. Oh my God. Nagko-collect na ba? Kaya lang Nagko-collect na. Nang perma, kayo naman Ayan. Siyempre, kung ikaw ay alam mo naman ang pagiging speaker hindi ka pwede maging speaker kung parang senador bakit nga ba ganun, ha? Kailangan may blessing mula sa Pasig River. Ayan. At ayon sa Pasig River talaga. Magagalit sa yung Pasig River. Ayon na sa ating bubita, Sister L, akala ko noong una sa bagay, dalawa rin yung unang pinagpipilian noon, di ba? Ayan,
nababanggit ang kung Toby Chango, kaya lang mukhang malabo na si Mukhang Toby. malabo Ayan. na. At ang natitira na lamang ay yung lover boy. Ayan. Lover boy ng Bacolod. Ayan. Ay, Kong Ruby. Ayan. Ikaw na ba? Ayan. Pero ayon pa sa ating bubita Sister El, abay biglang may bago Sister El. May bagong pangalan. Aba, oo. Sinachite. Ano bang salita sa Bacolod? Ilonggo man to? Ayan. Bisaya man? Ilonggo man to? Ilonggo. Ay, apo. Ayan. Ang isa pang lumulutang ngayon na Sister L. Ay, DJ Banger. Ilocano. DJ Banger. DJ Banger. DJ Banger. Oh, sino ang senior doon? Iniisip ko tuloy. Kung nababanggit ang Congressman Albi Benitez ng Bacolod, abay, ito naman ay DJ Banger. Ayan, DJ Cagayan Valley. Ayan. Yes. Ito ay Congressman D. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, utang na $700 million sa World Bank, babayaran daw hanggang 2053. Grabe naman tong utang natin na to, Lakay. Parang 5-6, hulug-hulugan. $700 million, Lakay Oo, masyadong malaki to. $700 million. Pwede ba kunin lahat yung mga bilyones na pinansugal sa kasino, yung mga kinurakot nila, pambayad na ng utang natin dagdag yan. Na yun, Lakay. Ilang bilyon yun. Sobra pa. Alamin natin ang buong detalye nito sa balitang negosyo ni Sofia Gans. Sofia. Aabot sa taong 2053 ang pagbabayad ng Pilipinas sa $700 million o mahigit 39 billion pesos na utang mula sa World Bank na naglalayong palakasin ang community resilience sa bansa. Nilagdaan ni Finance Secretary Ralph Recto ang isang loan agreement para sa Philippines Community Resilience Project Pagkilos noong Lunes, September 8. Magkakabisa ang loan agreement na ito sa loob ng 3 buwan at babayaran tuwing June 1 at December 1 simula sa taong 2036. Ipatutupad ng Department of Social Welfare and Development ang proyekto at magkakaroon ng 4 na bahagi. Una, ang community grants para sa resilient planning and investment. Ikalawa, ang institutional support para sa local resilience. Ikatlo, ang project monitoring, evaluation at management. At ika-4, ang contingent emergency response component. Matapos maaprubahan noong July 31, sinabi ng World Bank na ang pangungutang ng Pilipinas ay inaasahang makakabawas sa vulnerability ng 18 million Philippine households sa sakuna sa mga darating na taon. Target ng proyektong matulungan ng indigenous peoples, mga kababaihan at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56 pesos and 98 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans, at good luck kay Congressman D at Congressman Benitez. Ayan, tuloy na kaya yan. Ano mangyayari kay Pinsan, kay Speaker? Ayan. Yan ang abangan natin, Lakay. Aba, yung dalawang candidate, Sister L, isang lover of sports cars. And lover of beauties. Ay nako, para kilala ko yan talaga. Pero alam mo, may message pala sa atin si Boss Jomay Lakay. Kasi di ba napag-uusapan natin yung mga flood control, yung paggawa ng mga infrastructure. Sabi niya, pwede nating i-suggest to negotiate with San Miguel Infrastructure kay RSA na ang gawin na lang, sila na lang yung gumawa ng Lakay flood control projects para sa DPWH kasi may mga equipment si RSA Lakay. Hindi yun ang sinasuggest niya nga. Kaya ito yung sa, di ba meron na siya Lakay, yung sa NCR tsaka Bulacan. May MOA na nga sa Quezon City. Kaya lang mainit ang ayaw yata ng DPWH pag-aaralan pa ng Presidente. Kasi Lakay kapag alam mo naman, Diyos ko Lord, sana wala namang gano'n. Dapat diretso na para wala nang kung saan-saan. Kaya nga, kung may mga tutulong, di ba, Apo Selo Lagmay, ayan, kung may tutulong, huwag tatanggihan. Mas okay yun. At yan ang kabar natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Diyos Agni na Diyos Ti Kumuyog. Operasyon Tulong susunod na.
Wonder Woman, Miss May Binaohan. Bye-bye! This time check is brought to you by ACS Manufacturing.